Hindi ka na ba masaya sa trabaho mo? Gusto mo nang mag-resign. As in, ayaw mo na talagang pumasok. At pagdating ng Monday, yan ang pinakaayaw mong araw sa week. Kasi umpisa na naman ng buong linggo ng pagtatrabaho, pagko-commute, traffic na naman. Hirap gumising na maaga, lalo na pag malamig ang panahon. Hay nako friends, gets kita. Feel na feel kita. Kasi halos lahat naman hindi masaya sa trabaho nila. Pero may ilan namang enjoy sila. Bago ka mag-resign, bago ka magbigay ng iyong resignation letter, awat-awatin mo muna yung sarili mo. Total, nakapagtiis ka na naman ng ilang buwan at ilang taon, ay magtyaga ka muna friends. Kailangan, bayaran mo muna yung mga utang mo. Bayaran mo muna yung mga napaghiraman mo ng kung ano-ano at the same time, mag-ipon ka muna friends. Why? Kasi kapag wala ka ng trabaho, wala ka ng income, tuloy-tuloy pa rin ang expenses mo. Lalo na kapag nagre-rent ka. Kapag nagso-solo living ka na, ay nako, ang pagkain mo tuloy-tuloy, ang utilities, kuryente, tubig. So, kailangan mo yung paghandaan, friend. Huwag bigla-biglang magpadala sa bugso ng damdamin. Pangalawa, habang nandiyan ka sa trabaho mo, focus ka muna sa kung ano yung maganda sa company mo. Take advantage mo, friends, kung ano pa yung the most na matututunan mo. Sa side, mag-upskill ka. Try to learn other skills. Upgrade mo yung skills mo at magdagdag ka pa. Yan. Total, marami na tayong matututunan. Tutorials sa mga YouTube videos or sa iba pang social media platforms. Third thing ay magkaroon ka ng sideline business or yung isa pang vehicle or isa pang stream of income. Huwag ka lang mag-rely sa iyong main income na salary mo. Mag-isip ka na, ano ba yung pwede ko maibenta? Diba? Pwede na tayo magbenta-benta ngayon, maging affiliate sa mga TikTok, sa YouTube, meron na rin dito, sa Facebook, lahat. So, kailangan lang talaga na maging confident tayo, maging malakas ang loob natin para tayo ay dumiskarte sa buhay. Kailangan mas magpakabait ka ngayon, as in, maging mabuti kang kaibigan sa bawat kasamahan mo. Kasi hindi mo masasabi, baka isa sa kanila magre-refer sa'yo sa isang kumpanya. May alam pa sila na ibang pwede mo ma-applyan. At pati yung sa boss mo na rin, di ba? Or sa manager mo, o sa team leader nyo. Kapag ka maganda yung attitude mo, nako friends, may i-refer ka nila. May pwedeng magbukas ng another opportunity sa'yo. Lastly friend, magpapayo ko sa'yo, i-change mo lang yung iyong perspective. So, isipin mo na instead na nagtatrabaho ka para sa boss mo, o sa tao, o sa manager mo, isipin mo na you are working for the Lord. Diba? Sabi nga ni God, whatever we are doing, we have to give glory to God. Isipin mo na ang boss mo ay si God. Give your best shot. Talagang galingan mo, friends. Tandaan mo na bawat itanim natin, meron tayong aanihin. Pag nakita ni Lord na kahit di ka man masaya, pero you're giving your best, hindi mo minemenos ang trabaho mo, you go the extra mile, nako, bahala na si God mag-reward sa'yo. Siya na ang mag-lead sa'yo ng ibang way. I-redirect ka niya sa mas magandang company or sa mas magandang path. Pwedeng business yan, investments, or ito, sa pag-YouTube, you can be a content creator. So, ano man yung skills mo, ano man yung pinag-aralan mo, ano man yung mga natutunan mo sa buhay, pwede mong magamit yan para i-share sa ibang tao, makatulong sa kanila, at the same time, bonus na ikaw ay kikita. So friends, huwag basta-basta magpapadala sa init ng ulo, sa frustrations, kailangan tayo maging wise. And always pray. Hingin natin kay Lord ang wisdom, ang guidance, divine guidance, and strength, good health na makayanin pa natin hanggang tayo ay makalipat sa ibang opportunity na mas ipaprosper tayo ni Lord. Okay friends, I hope nakatulong sa iyo ang video nito. God bless you!